Okay mga kapatid, may panonoorin na naman po tayo galing sa ating Pinas News Insider. Anong meron dito mga kaibigan? Sino ang tumakas? Kasi sabi parang may tumakas daw, no? Aalamin natin yan, panonoorin natin yan. Anong meron kay Kimbo? Ito po ang title na galing sa ating Pinas News Insider. Nasa description yan, isubscribe niyan dahil naghatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Hala, biglaan to. Tumakas na si Kimbo, patanong, ibig sabihin hindi sigurado. Forte may humatol sa Vicecam, no, bicameral, camera. Nagpanik na Palasyo, Senado, Kamara. Ayan, patungkol po dyan ng ating panonoorin para malaman ho natin kung legit o hindi. Mga kapatid, panoorin ho natin ito ng sabay-sabay. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Nilinaw ni Attorney Ferdinand Topacio na hindi ang buong Quad Committee ang kanyang hinahabol ngayon sa kanyang reklamo at kundi ay isa doon sa mga chairperson ng naturang lupon. Partikular na hahabulin umano ng kanyang ethics complaint si Santa Rosa City, Laguna Congressman Dan Fernandez. Nagugat umano ang reklamo ni Topacio dahil sa conduct unbecoming at ilang improper remarks umano ng naturang kongresista sa naging pagdinig ng Quad Committee hinggil sa illegal na Philippine offshore gaming operators kung saan ay nakaladkad ang kliyente ni Topacio na si Cassandra Leong. Si Ongo ang authorized representative ng Lucky South 99 na sinasabing may kaugnayan sa ilang iniimbestigahan doon sa Kamara. Sa panig naman ni Fernandez, sinabi ng kampo nito na handa niyang harapin ang complaint dahil malinis daw ang kanyang konsensya at gumaganap lamang ng kanyang trabaho at tungkulin sa Quad Committee. Samantala, tiniyag naman ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez na kanyang haharapin ang inihaing ethics complaint laban sa kanya ni Attorney Ferdinand Topacio. Ang legal counsel nga nitong si Cassandra Leong, isang negosyante at sangkot nga sa operasyon o illegal na operasyon ng Philippine offshore gaming operators dito sa bansa, partikular na sa may bahagi ng Porac, Pampanga. Sa isang panayam, sinabi ni Fernandez na kanyang sasagutin ang lahat ng mga paratang na ito laban sa kanya. Gayunpaman, hindi naman ito nagkomento dito ang mga batas dahil hindi pa niya nababasa ang nasabing reklamo. Aniya, kapag napatunayan na siya ay may ginawang paglabag, desisyon na naman ito ng komite. Una nang inihayag ni Attorney Topacio na ang ethics complaint na inihain laban sa naturang kongresista ay dahil nga sa conduct unbecoming of a House member, kabilang ang paglabag sa karapatan ng testigong si Cassandra Leong at ang hindi tamang pananalita laban sa kanyang kliyente. Hindi naman masabi ng mamabatas na si Fernandez kung bakit siya ang tinutumbok ni Attorney Topacio, gayong may mga kasamahan din itong House leaders. Narito ang bahagi ng pahayag. Baka mali mo, isa-isahin kayo, no? Ni Representative Dan Fernandez. Ayan na. Bigyan mo natin at tihil naman po dito sa Kongreso yan. Ito mga dokumenten. Hindi ko naman napapasa yung complaint niya. Ngayon rin lang nabinigyan. So, tingnan mo na lakas ng base, no? natin. Wala namang problema dyan. Di harapin natin. Diba? Di violation tayo. Di pag-desisyon ng komite. Ganun kasi yun. Diba? Harapin natin lahat yan. Diba? Yan ang bahagi ng paliwanag ni Santa Rosa City, Laguna Representative Dan Fernandez. Haharapin niya. Pilihan ng Acting House Appropriations Panel Chairperson at Marikina Congresswoman Stella Luz Kimbo ng 2025 National Budget ay naaayon sa batas, valid at ganap na may papatupad. Pahayag ito ng kongresista kasunod na rin ng issue ng umano'y blank items na nakapaloob sa 2025 General Appropriations Act. Pinagtibay din ni Kimbo ang mga naunang naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ng Department of Budget and Management, maging ng liderato ng Senado at mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. higil sa napunang pambansang pondo ng pamahalaan ngayong taon. Ipinunto din ni Kimbo na ang Enrolled General Appropriations Bill ay kumpleto at walang blankong alokasyon sa mahigit 235,000 na mga line items na pinahintulutan na isama ng bicameral conference doon sa kanilang report via technical secretariat ng parehong kapulungan ng Kamara at ng Senado na magpapatupad naman ng pagwawasto at pagsasaayos kung kinakailangan at hindi ito na kakaapekto sa integridad o legalidad ng pambansang pondo. Nang lumagda ang mga miyembro ng bicameral committee doon sa kanilang report ay lahat umano ng appropriations ay tukoy at aprobado.
Tinawag pa nitong si Kimbo na politically motivated ang patuloy na pagpuna sa budget at sa mga pilit itong hinahaluan ng ibang issue. Nanawagan naman si Kimbo na hindi na dapat na palakihin pa ang issue at dapat tumanong tutukan ang mahalagang issue, lalo na ang hamon na kinakaharap ngayon ng bansa, partikular na ang pangangailangan ng ating mga kababayan. PRRD Biglang tago dun sa ano, no, sa kababayan. daw ang may pasimuno. Si PRRD pa may pasimuno ng Ito ang maganda, no? Natalakay na rin natin ito mga kapatid dun sa ating isa pang video. Si PRRD daw, no? Mukhang nasasangkot. Kung sino pa yung naglabas, siya pa yung pwedeng masangkot, no? Naalala ko tuloy, syempre, nilalaban niya yung illegal powder. Yung tinatawag nating puti, kasi bawal sabihin sa YouTube. Sa akin, bawal eh. Sa iba baka pwede, no? Ganito, ang ating Tatay Digong ayaw po ng mga illegal na powder. Alam nyo na ho ang tinutukoy ko. Ngayon, dahil sinasabing ayaw niya ng ganon, sinasabi ng iba, no? Siya daw ang mastermind ng illegal powder. Gusto daw niya, kaya daw niya inililipon o kaya daw niya wina-wipe out yung mga ibang mga Panginoon ng illegal powder. Iniiba ko lang yung term, no? Alam niyo na, Panginoon ng illegal powder. Kaya lang daw niya yung wina-wipe out para wala siyang kalaban sa business na yon, no? Ang galing ng mga utak, nagre-reverse psychology sila ng sarili nilang pag-aanalisa. Pero tingnan nyo naman ang Davao City kung gaano kaganda, kung gaano katahimik, di ba? Tuloy po tayo. Hindi man perfecto, syempre siguro may mga iilan na hindi ko alam kung meron man. Pero payapa pagdating po sa pamamalakad ang Davao City, no? blank items. Yung budget, di ba may blank items, may blank space, may blank amount dyan sa budget ng vice scammer. Vice scammer. Si PRRD daw ang mastermind. Tapos ngayon si PRRD naman ang naging... Di ba naano na rin natin to, may napanood din tayong ganito. Pero bakit ganon? Bakit sa kanya naman ngayong binibintang? Ano ba yung mga taong bayan syunga-syunga na ay si PRR, pamaniniwala agad sila na ay si PRR di pala talagang may kasalanan eh. Anong siya? Paanong siya? Wala na nga siya dyan sa loob. Wala lang, ako lang, opinion ko lang naman to, ano, bilang isang Pilipino na nanonood ng mga balitang may pakialam sa mga nangyayari dahil ayaw natin pong maburara ulit ang ating Pilipinas. Tayo ba agad maniniwala sa mga ganitong balita? Diba? Matindi. Pangalawa, bagong pakulo, bagong gimmick ni Marcos. Hindi epektibo. Ano kaya yun? At pangatlo, members ng vice scam may bahid ng pagnanakaw. Yung mga pumirma, yung mga members, di umano. Sabi ng mga abogado, may bahid ng pagnanakaw. Grabe, no? Posibleng may kinalaman daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hinaing reklamo sa Korte Suprema laban sa ipinasang 2025 national budget. Oo, tama, natalakay na natin to. Napanood na natin to. Pero gaano ba sila kasyunga-syunga para idama yung presidente? Alam nyo, hindi ko na alam kung ano pang reaksyon ng ire-reaction ko. Pagkatapos, hindi na nila alam. Base lang ho sa opinion ko, no, sa mga napapanood nating sa news. Pagkatapos silang magturuan at hindi na alam kung sino ang ituturo. Ngayon naman, si PRRD na ngayon ang may kinalaman dyan sa pirmahan. Hindi ko alam kung ang kausap nila mga bata na pwedeng agad maniwala. Biglang si PRRD ngayon na may kasalanan. Tignan. Ang sakit nyo sa bangs. Giit ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, pwedeng politika raw ang motibo. Nitong Lunes lang na maghain ng petisyon ng kampo ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungap at Attorney Vic. Grabe, no? So, wala na silang palusot dito sa blank items kasi nilaglag sila ni Kimbo, naalala nyo? Panay ang tangge, wala akong nakitang blank items. Sinasabi nila, wala namang problema doon. Tinatangging may blank items. Ang dami pong mga members nung vice scammer na yon
At pati hindi members. Sinasabi walang blanco yung yung vice cam na yon. Pero nilaglag sila ni Kimbo at sinabi meron. So naubusan na sila ng palusot. Wala na. Ngayon naman ang palusot nila, mastermind si PRRD. Sino bang maniniwala doon? Putik niyan. Hindi ko na alam mga kapatid kung anong i-reaction ko dito. Putik niyan. Ano kami? Hello? Maniniwala? Si FPRD pala may kasalanan eh. Kasi sabi nung ibang news, sabi nung mga nagsalita doon eh, si PRD pala may kasalanan yan eh. Paano siya? Sinabi sa balita eh. Siyempre naniniwala kami agad dyan. Balita yan eh. Gusto nyo ganun kami, katanga? OMG, putik niyan. Paano na nila ipapaliwanag sa kabila? Ay, Diyos mio, marimara po, segundo. 4-5. Ay, tuloy tayo mga kapatid. Siya ang may kasalanan nitong blank items na ito. Matindi, no? Rodriguez para questionin ang pambansang pondo. Yan ay matapos makitaan ng umano'y 28 blank items ang ilang 28 blank items, ha? halaga ng pondo sa Bicameral Committee Report. Si UFPRD yan. Siya may kasalanan yan eh. Kasi bakit nakita niya eh, nasa kanya yung papel, so siya may kasalanan. Ito yung opinion lang ho natin, ini-exage lang ho natin, pero isisisi nyo sa Duterte. Putik naman yan mga kapatid. Hindi kami lumaki kahapon para agad-agad maniwala. Nagkanda turo-turoan na nga eh. Tapos ngayon wala pang kinalaman. Ay, nako mga kaibigan. Kung titingnan mo rin kung who are the people. Ito mga Adjong! Si Adjong. Ito mga umiepal na naman natin mga congressman, no? Behind the filing of the questioning the budget before the Supreme Court. They are all well connected with the Ba't kaya ni-re-upload ni Pinas News Insider agad to? with the Duterte. Shoutout, ang tono nitong mama na ito, itong si Adjong na ito. Connected. Pasimuno, PRRD. Lahat. Kaya daw nagkaroon ng problema. Hindi po, Adjong. May problema tayo sa blank items. Given na po yun. Kahit nga kakampin yung si Kimbo, nilaglag na kayo. And that is illegal. Bakit po? Ipapaliwanag natin, ha? Sino ang nag-fill up nung blank items? Okay? Ito wag na natin pagtalunan kasi may mga pumapasok na bashers dito. Sinasabi walang blank items, meron pong blank items. Inamin na. Okay? Binasa na nga yung GAA. Hindi dun sa BICAM report. Taga-A nga daw. General Operation Fulflation. Wala nga blanco dun. Binasa nga 4,000 pages. Something like that. Wala namang ano dun eh. Yung pala nasa BICAM report. Yun ang napanood natin, di ba? Kasi po, meron pong binabalangkas po itong budget ng House at saka ng Senado. Yan po yan. Tapos, yung mga hindi mapagkasunduan, babalangkasin pa rin yan ng tinatawag nilang BICAM. Itong BICAM na ito pa nga ay kine-question dahil ito daw ay unconstitutional. Kasi lahat dapat ng tungkol dyan sa budget ay dapat pinag-uusapan ng buong Kongreso. Ng buong kasama ang Senado. Di ba may mga hindi nagpirma? Sabi nga ni Madam Aimee, paano ko pipirma kung may blankong papel? Sinungaling pala si Madam Aimee. Sinungaling si PRRD, sinungaling si Madam Aimee. Kung nakita ni PRRD, nakita din pala ni Madam Aimee. So ibig sabihin, sangkot din si Madam Aimee. Base lang ho ito sa opinion ko. Hindi naman tayo umaatake mga sir, mga ma'am, ang sa atin lang. Biglang, ha? PRRD? Ay, nako. Ay. O, dito muna tayo kay bandang Drilon, no? Nakakurap na budget. Pakinggan nyo mabuti ito si Drilon, ha? Ito Drilon, na. wag mo masyadong ipikit Eto, natutulog to sa Senado. May picture, nakita sa ko. mata mo.
Kasi lagi ka naming nakikitang natutulog dyan sa session nyo. Baka mamaya habang ini-interview, mapikit ka, makatulog ka dyan. Pakinggan nyo mabuti dahil si Drilon, kukontrahin si Drilon. Ang gulo nun, Coach Oli. Si Drilon, siya mismo kukontrahin niya sarili niya. Oh, pakinggan nyo yung una niya sasabihin. Ang politika ng mga grupo ni Duterte, ginagawang politika at pinapaniwawala ang taong bayan na mali ito. Anong una niya sinabi? Etong tungkol sa blank items ay pinupolitika ng mga Duterte. Pinapaniwala ang mga tao na mali ito. So, ibig sabihin, para sa kanya, tama naman yung blank items. Mali si PRRD. Kung susundan mo yung kanyang sinabi, pinupolitika lang eh. Pinapaniwala lang ng mga Duterte ang taong bayan na mali ito eh. Pakinggan nyo susunod niyang sasabihin. 4 na taon ako sa Senado. 4 na taon siya sa Senado. 24 na taon akong tumingin. 4 na taon akong tumingin sa Senado. Ang national budget. Ito po. 4 na termino. So 6 times 4 kasi 6 years. 4 na taon siyang tumingin sa budget. Ulitin natin. Ng national budget. Ito po ang pinakakurap. Talagang binanggol nila yung... Ano sabi niya? Ito ang pinakakurap. Ulitin ko mabuti ha. National budget. Ito po ang pinakakurap. Talagang binanggol 4 na taon ako sa Senado. 4 na taon akong tumingin ng national budget. Ito po ang pinakakurap. Talagang binanggol nila yung... So ito ang pinakakurap, yung panahon ngayon. Sa tagal, base ko sa aking opinion sa pinanonood natin, sa panahon ngayon, ang tagal ko nang nanunungkulan. 4 na maraming 4 na 4. Sabi niya ng ganun. Ito na ang pinakakurap. Sa panahon ngayon tapos... Budget. Kaya hindi na nakilala ng executive branch kung ano ang itsura nitong budget. That's bad. Nakita mo? Sabi niya, pinulitika ni PRRD at pinapaniwala lang ang tao na mali. Ano sabi naman nitong mama na ito? 20 taon akong senador. Binabantayan niya yung budget at etong budgetan na ito ang pinakakurap. Okay, mas malinaw. Paliwanag natin. Matagal na siyang nanunungkulan sa gobyerno at tinitignan niya yung mga budget. Ngayon daw ang pinakakurap. Tapos isisisi si Pangulong Duterte? Tanong lang po dahil siya ang nagpakalat? OMG! Pilipinas, kung mahal palike po ng ating video, ikalat po natin yung mga ganitong usapin dahil malapit na naman po ang eleksyon. Wag ho tayong papalinlang. Tsaka ba't yung ini-interview? Tapos na yan Wala na sa with all due respect, sir. Nire-respeto naman natin yan. Pero tapos na, dapat yun yung mga nakaupo. Yun yung mga interviewin. Di kinukontra mo sarili mo. Kaya nga Sabi mo kanina, pinulitika lang ng Duterte. Pinapaniwala at niloloko lang ang tao na mali. Mali yung blank items. Tapos ngayon, sasabihin mo, ito pinakakurap. Sa tagal kong nabubuhay dito sa mundong ibabaw, 500 years na ako dito. Ngayon lang din ako nakakita ng ganyang statement, mga kaibigan. Siguro hanggang dito na lamang po tayo. Pa-comment naman po dyan sa ibaba. Anong masasabi nyo kay Drilon? Nalasing ako ha? Huwag naman ganun. Sinasabi mo palang ito yung Okay, sinasabi mo pala na ito ang pinakakurap. Tapos sasabihin mo pinupolitika lang ng Pangulong Duterte. Kasi nga kinakalat niya. Tanong lang. Hindi naman kami lumaki kanina Di ba naman tong Pilipinas na to, mga kapatid? Ibalik na lang ang Duterte para walang gulo, para walang maingay. Hindi masiba ang Duterte sa pwesto. Gusto lang kasi nilang mabago ang gobyerno. Magtuloy-tuloy ang pag-unlad ng Pilipinas. Time.